Good morning, Dindo. Good morning, Rhea. Napakalungkot na balita, no? Yeah, Dahil dun sa nangyari nga sa estudyante yon. Pero syempre, madalas ang sinasabi sa mga ganitong sitwasyon, ibigay mo na lang Oo, totoo. para iwas, para sa Gulo. kaligtasan mo na rin, iwas gulo. Paano ba? Kailan masasabi na kailangan mong lumaban at kailan yung kailangan mo nang tumakbo? Oo. So, yung normal setting kagaya na nangyari sa bata, naglalakad siya sa kalsada, gusto lang naman yung bag niya, sana binigay niya. Kasi mga hold-upper yan, gusto mabilisan eh. Yes. So pag matagal na nakikipaglabanan ka na, doon sila aatake. So kung umatake na sila, then kailangan mo na lumaban. Yun yung mga insidente na kailangan mo na lumaban eh. Ano yung mga pagkakataon na matatansya mo na kaya ko pa tong labanan? At ano yung magagamit mo? Pwedeng magamit mo para malabanan. Lalo na kung tansya mo naman, wala namang patalim eh. Oo. Paano yon? So yung una, kung makikita mo na siya, na palapit siya sa iyo, kailangan mo nang gumawa ng sumunta ka o sumipa ka. Kailangan, let's say, palapit pa lang sa iyo. Pwede ka nang gumawa ng palm strike, Yes. especially kung bata ka o babae. So Alright, yung- so pakita natin. Oo. Sino-sino yung mga kasama natin ngayon, Dindo? So si Rhea at saka si Werner. So Alright. kailangan naglalakad, let's say may hawak ng payong. So yung payong weapon niyan, pwedeng Okay. ihampas. Oo. And pagka bumaksak na, pwedeng tumakas. Ngayon, Kaya lang, kailangan siguraduhin mo, baka mamaya magtatanong lang. oo. Ano Dapat ba? ma-profile mo kung salbahe Ma-profile talaga mo, or oo. paagaw. So pwede naman, kung wala ka naman payong, pwedeng palm strike. So yung Yes. heel ng palm, papunta sa baba, yan. And groin kick. So, Oo, baba. baba. Okay. Tapos pwede yung finger, pwede sa mata, eye gouging. Yes. Tapos yung palm naman sa ilong. Di ba? Pag tinamaan yung ilong natin, maluluha tayo. Tapos susunod nun yung groin kick. Ito, ang assumption natin is walang dalang patalim o ano Hindi mang pa armas. bumubunot. Hindi pa bumubunot, Oo, may tsansa pa. May tsansa pa. Malaki pa yung chance. So pag ganon, wag mo nang, basta pag nasaktan mo na siya, takbo ka na agad. Pag bumaksak na siya, tumakbo ka na. Oo. Kasi pag sumipa tayo sa groin, masakit yun eh. Yes. Oo, so babaksak siya talaga sa kalsada. Oo. Then yun yung pagkakataon mo na makatakas. So groin area, paano kung merong dalang armas? Let's say, kutsilyo, baril. Oo. May magagawa pa ba tayo? Meron. So yung kutsilyo, yan, ganyan, kagaya hold up, nasa leg. So ang unang gagawin natin is control yung risk. Ipupush natin yung kutsilyo palayo sa katawan natin. Sa susunod niyan, malakas na counter-attack na punch yan sa face. Tapos, kokontrolin natin yung kamay. Tapos, kick sa groin. Tapos, push ulit yung knife sa kanya. Then, takas na. Alright, yun ay kung tinutok sa leeg, Kung di ba? tinutok sa leeg, Usually ba, pag sakto. mga hold-upper dito yan sa tagiliran, di ba? Sasabayan ka nila. Ano pag ganun? Kung sa tagiliran naman, so Papapakita ba sa natin? side yan, Alright. kunyari yan. So, Oo, ganyan eh, patago eh. ipupush yung knife, Oo. yan, tapos kikik niya, yan, tapos takas na. Kailangan talaga ang presence of mind, ano? Kailangan mag-train eh, para ma-experience nila yung mga ganyang klaseng attack. Alright, ano ba yung mga simpleng training o tips para magkaroon yung presence of mind yung mga kababayan natin talaga pag lumalabas ng bahay? Yeah. Una, meron kami tinatawag na healthy paranoia. Meaning gabi, naglalakad ka sa gabi. So, dapat tumitingin ka sa paligid mo. So, the moment na may lumapit sa'yo, makaka-react ka. Pwede ka nang tumakas, lumipat ng pwesto. Ngayon, pag papunta pa sa'yo, then pwede ka nang sumipa, pwede ka nang sumuntok, or kung may bag ka, pwede mong gawing shield. Yes. Kung sumasaksak na yung tao, let's say, sumasaksak na, tapos may bag ka, may chance ka, yan, pwede mo siyang gawing shield. And at the okay. same time, groin kick. Alright, paano kung baril? Ngayon- Baril, may kasama, no? Tapos yan, may baril na dala. So, yung baril naman, pag nakatutok, so, kailangan mo kontrolin yung baril. Yan. Tapos palayo sa katawan mo. Kumbaga, Alright. away sa line ng fire. Tapos strong counter-attack ulit sa muka. Tapos double hand control. Groin kick ulit. Tapos kailangan mo agawin yung baril. Yan, Okay. Tapos takbo na. Oo. Yeah, sa bagay, ikaw na yung nasa ano Kung Pero marunong hindi ka marunong gumamit ng kung hindi, baril. takbo na. Takbo ka na. So, ang pagkakaiba niya sa knife, yung knife hindi mo kailangan agawin. Yes. Pero yung baril, Kailangan kailangan mo agawin. Right. So yung mga sensitive na areas na kailangan mo talagang Oo, mata, puruhan, oo. mata, Baba, ilong, ilong, pwedeng lalamunan, tsaka groin area. Oo. Alright.
At healthy paranoia, ha? Yes, yes. Okay yun, Oo, ha? Na oo. tipo pag lumalabas ka, isipin mo na, Oo, ano yan, parang hindi ka na scan. safe. Oo, kasi Naman. para pag may lumapit sa'yo, makakariya ka. Kasi ngayon, pag nagsiselfone ka, may iniisip kang problema, Oo. hindi mo makikita yung umaatake sa'yo. Kagaya Yes. nangyari sa bata, galing sa gilid, so na-surprise siya. Helpful tips, helpful information. Maraming salamat. Thank you, guys. Nakasama po natin mga kapuso si Dindo De Jesus, ang Regional Director ng International Krav Maga Federation in Asia.